Umakyat pala ako sa taas ng bubukad para makisabay na din sa trending. At malaman na rin kung legit ba na pwede ka magluto sa init ng araw. Nung una hindi talaga ako naniniwala. Pero nung tinry ko nga siya mga guys, ilang minuto lang din naluto yung piniprito kong iklog. Tinanghali na pala ako ng gising ngayon kasi napuwet ako kagabi. Kaya ngayong araw nga, magluluto na nga muna ako ng makakain. Try ko pala magluto sa init ng araw. Kasi sa dami ng mga napapanood ko ngayon, pwede ka na daw magluto sa labas sa sobrang init ng panahon. Hindi nga ako naniniwala sa mga yun. Kaya para magkaalamanan na nga, dumiretso nga ako sa tindahan para makahanap ng mapiprito. Pero sobrang init talaga ng panahon ngayon mga guys. Kaya ugaliin nyo rin uminom lagi ng tubig. Kumuha lang ako ng iklog, toyo, chichawon, at saka kamatis. At doon na rin tayo sa taas ng bubungan kakain mga guys kung totoo man na pwede magluto. Saktong-sakto din. Medyo paubos na rin yung gasol namin. Kaya pagkatapos ko nga makuha yung mga piprituhin, diretso na din ako sa taas para makapagsimula na ako makapagluto. Hindi ako sigurado kung ilang oras ako sa taas. Depende na lang din siguro kung sobrang init din. Pagbukas ko nga ng bintana mga guys, sobrang nakakasilaw yung araw. Kaya masasabi kong sobrang init talaga ng panahon ngayon. Hindi pong kapag lumabas ka, parang yung init ng panahon nangangagat. Para bang kinagat ka lang ng dinosaur. Sa challenge nga na to mga guys, napabubong reveal pa tayo sa wala sa oras. Medyo mainit na nga sa labas, kaya lumabas na din ako para mapainitan na din tong kawali. Dahan-dahan nga lang ako sa paghakbang. Baka sa kagustuhan ko makapagluto ng iklog dito, mahulog ako sa iyo. Chot! Mahanap nga lang ako ng magandang pesto kung saan ako makakapagluto. Dito nga sa walang kalat, dito na lang din ako pumesto. Kung dati pa pala nanonood kayo ng mga TikTok ko, dito sa taas kami madalas mag-TikTok ni ate. Sobrang tirik na nga ng araw, kaya nag-umpisa na rin ako magluto. Nagpainit na nga muna ako ng mantika. Hindi ako sigurado kung ilang minuto ako magtatagal dito. Pero sobrang init talaga dito sa taas ng bubungan. Kaya pagkatapos ko nga paglagay ng mantika, hiniling ko sa taas na painitin tong dala kong kawali. Chot! Minekos-mekos ko na nga para kumalat yung mantika. Kaso nga lang mga guys, ilang minuto na ako dito, di pa rin kumukulo. Maramdaman ko na nga medyo mainit na nga yung kawali. Ilagay ko na rin yung iklog sa mainit na kawali. Update ko lang pala kayo. Ilang minuto na ako naghihintay dito, di pa rin naluluto yung iklog. Tinry ko na din itaas yung kawali para mas lalo siya maluto. Kaso nga lang di pa rin siya naluluto. Kaya nagdesisyon na lang din ako na bumaba na lang din at initin to. Kasi kung magtatagal pa ako dito, baka mas mauna pang maluto yung iklog ko. Chot! Sa pagmiyakos-miyakos ko pala kanina, eto na yung naging resulta. Kaya bumaba na muna pala ako para painitin tong kawali. At di rin pala ako sigurado kung ilang oras sila naghihintay sa init. Pero parang ganito naman yata yung ginagawa nila. Yung papainitin nga yung kawali at babalik sa taas para maluto yung iklog. Chot! Kaya na medyo mainit na nga tong kawali. Dali-dali din akong umakyat para makapagprito na ng iklog. At grabe mga guys. Totoo pala talaga yung balita. Na kailangan mo munang painitin tong kawali bago ka magluto sa araw. At talagang maluluto yung iklog. Chot! Pero di ako sigurado kung ilang oras nila ginawa yun. Baka totoo yun sa kanila mga guys. Pero yung sa akin nga, pinainit ko na nga muna sa kalan bago tayo makapagluto dito sa init ng araw. Sinabayan ko na rin ng tuyo para malaman na din ng mga kapitbahay na may nagluluto sa taas ng bubungan. Chot! Kung di ko pa siguro to ininit mga guys, baka mas nauna pa ako naluto sa init ng araw. Wala naman yung init dito sa taas. Kaya makalipas nga ng ilang minuto mga guys, natapos na rin yung niluluto ko. At kumuha na rin pala ako sa baba ng ibang kakainin para dito na lang sa taas kumain. Sobrang presko kasi ng hangin dito. Nga lang kailangan mong tiisin yung init dahil nag-insto ko naman to. Kada dumadaan nga ang kapitbahay ko dito, tinatanong ako kung bakit daw sa taas ako nabubukang kumakain. Sabi ko naman sa kanila, abangan nila yung vlog ko kung bakit nandito ako. Half cook lang pala yung toyo. Kaya yung kalahati lang siguro yung kakainin ko dito kasi half cook lang. Chot! Masarap pala kumain dito sa taas. Yun nga lang talaga, sobrang init mga guys. Kaya tinigilan ko na rin tong kabaliwang to. Kaya bumalik na din ako sa loob ng bahay para doon na lang din tuloy yung pagkain ko. Pagpunta ko pala ng kusina, meron pa palang natirang adobong manok. Nagpakahirap pa ako magprito sa taas. Meron pa palang ulam. Favorite ko pa naman yung ulam namin ngayon mga guys. Kaya kumuha ulit ako ng kanin. Sinabi ko din pala kay mama yung suka na sinasabi nyo na para hindi kaagad masira yung kanin. Ayos na din siya mga guys. Kaya hindi na rin mabilis mapanis yung kanin namin ngayon. Yung mahirap din kasi dito sa bahay. Panis na nga yung kumakain, panis pa yung kakainin. Kaya nagmumukha na kaming expired dito. Chot! Ginawa ko na din pala yung ginagamit kong electric fan para makapag-electric fan ka muna dyan habang nanonood. Sobrang init din kasi talaga ng panahon ngayon. Kaya magpahangin ka muna dyan. At ako naman tatapusin ko yung pagkain ko dito. Papakainin ko na nga muna tong maliit na electric fan. Baka mapagod na kakaikot. Mahirap na kapag napagod to mga guys. Baka sa huli ako pa magpaypay sa kanya sa sobrang init. Chot! O paano ba yan mga guys? Kakain na muna ako dito. At sana masarap din yung ulam mo ngayon. Ayun lang. Bye-bye!